Ito po si Alwan Ignacio, the Divo that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The City Show, ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. And we are on our episode 9. At ang pag-uusapan natin ay mainit na mainit pa. Ang pagbabalikan sa pelikula lamang, ha? Ewan ko lang kung gagamitin gimmick na magkakabalik na sila Oh ng my noong God. buhay. Si Joshua Garcia at si Julia Barreto ay magkasama muli sa isang pelikula na ididirehe ni Peterson Vargas at ang pamagat nito ay Unhappy for You. For you. So, kaibigan Glenn, totoo nga ba ang reaksyon sa balikang ito ay violent at halos lahat ay unhappy sa pagkasama ni Joshua Garcia at ni Julia Barreto? What can you say? Well, nung movie alert pa lang, may mga haka-haka na Josh Lea nga yung yung magkakaroon ng reunion movie. Okay. May mga nag-aasim na bakit pa? Pero ang pinagtataka ko naman kung talagang ayaw nila, bakit meron pa rin may mga gusto? Like, bakit nag-trending pa rin? Yung new movie alert pa nga na nag-trending na. Tapos yung reveal na, trending pa rin. So, at saka sa mga nababasa kong gusto pa rin nila. Kasi lalo na yung mga naging fan noon, na-carry on nila ngayon na parang na-excite sila na makita yung galing ulit nung dalawa na magkasama. Sa tingin mo, sino ang magdadala ng pelikula? Si Joshua o si Julia? Pareho naman. Talaga? Pero ako, more on Joshua. Okay. More on Joshua. Kasi, alam mo naman, sunod-sunod yung mga hit at magagandang nangyayari kay Joshua. Diba? Ako sa tingin ko kasi, parang mas si Joshua ang magbubuhat sa love team than Julia. Dahil, so far, simula nung naghiwalay si Joshua Garcia at si Julia Barreto, ang naging big hit lang nila ay yung nagsama sila sa music video ni Moira de la Torre. Ang paubaya na we all know was their closure. Merong, di ba, may segment doon na paligtan sila ng linyahan at iyakan-iyakan sila. And after that, lahat ng pelikula ni Julia Barreto ay flopsina of the highest order. Flop ang Expensive Candy, lalong flop ang Bahay na Pula. Walang nakakaalala na may pelikula sila ni Jergo Loizaga at higit sa lahat, diring-diri ang lahat sa pagsasama nila ni Aga Mulak. Diri talaga. Flop ang pagkapangit-pangit na pelikula yun. Ayon yan sa mga major critic ng mga movies ng ginagawa ng Viva. So, ang Viva walang choice, nakakontrata sa kanila si Julia, so bibigyan nila to ng bibigyan ng proyekto. Pag ito ay nag-hit, swerte si Julia. Diba? Si Joshua kasi, totoo ang sabi ni kaibigang Glenn. After nilang maghiwalay, bongga ang naging brand ambassador ng major products. Diba? Tapos, nagkaroon ng show. Teleserye with Jody Santamaria. Na breakthrough yun para sa collab ng GMA at first production collaboration ng malaking-malaki ng ABS-CBN Studios at ng GMA. At kasama ang View. Diba? At kasama ang View. Maganda ang rating noon. Maganda ang advertising load. At talagang nabaliw-baliw ang lahat doon, dahil naging baliw-baliwan doon si Joshua Garcia. At pinatunayan muli ni Joshua Garcia na talagang mahusay siyang aktor. So, nagkapelikula si Joshua, yung mga kaibigan ni Lola Susan, yung kay Angie Ferro na kasawi ang palad sa Amazon Video pinalabas, hindi na palabas sa sinihan, at grabe rin ang panlalait ng mga reviewer sa pelikulang yon na hindi naman kasalanan ni Joshua. Ang tinuturong may kasalanan ay yung manunulat ng screenplay at kung sino mo na nag-direct ng pelikula. So, kahit sa ang angulo tignan, si Joshua ang hihila talaga kay Julia Barreto. At ikaw, Baglet, happy ka ba na may titles, na ang pamagat ng kanilang pelikula ay may unhappy? Kasi pag ganyan, may connotation agad na nega eh. Kaya pa sabihin mong you tapos may slash,
or dash na happy for you. Kasi, kaya nga nagkaroon ng slash, baka pwede i-drop yung an. Malay mo maging happy for you pag ano, 'di ba? Kapag habang Kumbaga kumbaga sa storyline niya, 'di ba? Malay kaya kumbaga kaya may slash parang pwede siyang matanggal yung an, 'di ba? Sa tingin mo naman kaya bebenta pa ang Josh Lia sa pakilig? Lalo na alam naman natin lang kinahalat na nakaroon ng relasyon. Feeling ko aabangan pa rin to ng mga Yung pakilig. tao. Hindi sa pakilig eh. More on dun sa ano nila, acting prowess ng dalawa. Kasi alam mo naman yung mga pelikula pinagsamahan nila before. Yung mga pre-pandemic days. Yun kasi mga pakilig talaga. Bukod sa pakilig, naipakita din nila yung kanilang kagalingan sa pag-arte dun sa kanilang mga pelikula. Saka ano pa yun, parang nagbe-blossom pa lang ang romance nila. Yeah, oo. Diba? Oo. Kaya ito more on sa tingin ko yung pagbabalik sa galing sa acting, yung mas aabangan dito. Isa pang observation sa social media, na kaya raw ito nanggap ng dalawa ito, dahil sa pera. Pwede naman. Diba? Siyempre naman. Siyempre, tiyak malaki ang TF. Oo. Papayag ka bang makipagtrabaho sa ex-girlfriend mo, sa ex-boyfriend mo, ng barya-barya lang ang bayad? Ikaw, kapatid, kung ganon. Bongga ang TF, go. Siyempre. At saka yun yung isang hinahanga ko kay Joshua. Walang masamang tinapay. Oo. Even before pa, sa isang interview, sinabi niya na meron pinipitch na movie sa kanya na gustong-gusto niya. At nung naghahanap pa lang ng leading lady, naisip niya agad si Julia. So, maaring ito yon. Pwede, di ba? Na pwede ito nga yung movie na yun na sabi niya kasi sana payagan si Julia na management niya. So, ibig sabihin, pwedeng i-connect, di ba? Pwedeng yun. Oo. So, at yun yung kinakahangaan ko kay Joshua. Walang masamang tinapay, kahit ex na. Trabaho to eh. Pwede. Okay. Ang gusto ko malaman, sino muna ang manunulat nito? Sana naman hindi yung manunulat ng A Very Good Girl. Diba? Dahil naguluhan ako sa pelikulang yun. At hindi talaga siya very good. Hindi ko nakitang kung sinong manunulat. Pero si Peterson Vargas ang director. Ang director. Siya ang director rin ng Very Good Girl. Oo. Nagandang-ganda sa ng A Very ang Inconvenient Love ng Don Bell. Nagandang-ganda siya si Peterson sa pelikula niya A Very Good Girl. Hindi mo pala magandang-maganda. Hindi ka naman naganda. At hindi na naman ako ang hindi nagandahan. Marami tayong hindi nagandahan. Ang wish ko nga, si Catherine dapat ang nabangga ng truck doon. Ibang naman yun. Siguro, yung pakilig naman nila ng Don Bell sa An Inconvenient Love, patok naman eh. So, malay mo itong Josh Lia pumatok din. Well, sa akin lang sana, wag na lang gamitin na gimmick yung dramang magkakabalikan. Please. Kung sino man ang magmamahala ng promo ng pelikula, tantanan nyo na kaming lahat. Huwag nyo kaming gamitan na magkakabalikan, tanggap na namin nagkapatawaran na. Dahil obviously, kung hindi sila nagkapatawaran, hindi na gagawin. Hindi gagawin itong pelikulang to. So yung sasabihin nyo sa amin na behind the scene, nakakakaligtignan, na may chemistry pa, may spark pa, na pwedeng magkabalikan. Please. Yun ang magiging dahilan, kaya lalong walang manonood ng pelikulang yan. At kayo ang magiging unhappy. You should be very inventive in how to promote this movie to make everyone happy with a title that is so negative. Diba? Kasi po, pag ginamit yung ang dramang magkakabalikan, konting dispensa naman po sa totoong nagmamahal kay Julia Barreto na si Gerald Anderson. Dahil maayos na maayos ang kanilang relasyon. At si Joshua, may French-Filipina girlfriend, di ba? Si Emeline. So, wag niyo pong gagawing gimmick na nagkabalikan or papalabasin na prior to the movie, magkakahiwalay si Gerald at si Julia. Di ba? Ano ba yun? Isip-isip naman ng mas magandang paraan para mayanig ang lahat at masabik sa Unhappy for You ni Joshua Garcia at ni Julia Barreto.
Ito po si Alwan Ignacio, The Living That You Love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang taray na talakayan, Showbiz Edition.